po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is November 6, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Blooming Street at Romualdez Street, Daang Bakal, Mandaluyong at dadalhin po natin yan sa may Watson's, The Cirque Residence, Barangay 586, Sampaloc, Manila po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Mararamdaman pagka tumama yung signal number 5, huwag naman sana dyan sa Isabela, Tugigaraw area, mararamdaman ba hanggang Tarlac ang lakas ng hangin? Yes po, no. Ang estimate po nito, nung malalakas nga na hangin niya, ay maaaring umabot ng 100 kilometer range. 100. So, kung titingnan na po natin yan, ay maaari niyang maramdaman yung ganitong wind signal number 5 sa may parts ng Central Luzon. At yung 200, 300 kilometer na layo, anong pwede maging signal niyan? 3, 4? 200, 300 kilometer, tama po kayo, nasa pagitan ng signals 3 and 4. Kasama Wow, ng Metro malakas Manila. din. So, Malakas expect din po ito. natin na maaaring umabot sa ganun nga na wind signal dito sa Metro Manila. 3-4, grabe. Oo. Marami bang nakikita nyo ba? Marami ring dalang ulan kaya ito? Yes po, expect na natin yan na marami ding mga pagulan ng Delano, especially ngayon dun sa malapit sa mata nito, no? And as early as tomorrow, meron po tayong papalabas na weather advisory kasi makikita na po natin for the next 3 days kung gaano kadami yung mga malalakas na mga pagulan nito. Expect na lalong-lalo na nga dito sa may northern and central Luzon, may mga areas po yan na makararanas ng more than 200 millimeters na mga pagulan. So bukas ng hapon, Sabado ng maghapon, Linggo ng maghapon, maulan na, at sa Linggo ng hapon, mahangin na. Bukas po, medyo maganda pa yung panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero na nga lang dito sa may northern Luzon, napabilog pa rin yung northeast monsoon. Pero ang makikita po natin, pagsapit ng Sabado, doon na po yung mga pagbugso ng mga pag-ulan dito sa may, lalong-lalo na nga dito sa may northern parts ng Bicol region at possibly sa eastern parts nga ng northern central Luzon. Ang peak nga po nitong mga pag-ulan sa buong bansa ay by Lunes, kasi nakikita natin na by Tuesday ng umaga, nasa labas na to ng ating farm. So yung madaling araw ng Lunes, Yes po, tama po kayo. critical, hating gabi ng Linggo, madaling Kapag araw. maglalandfall na sa Oo. Tama po. Ang unang landfall nito, posibleng saan? Sa pagitan po ng Isabela or kaya naman Aurora Plaza. Naku, oo, talaga naman na. 700 kilometer. Malayo-layo nga ito. Sige, Sir Maine, kami nagpapasalamat at from time to time kami tatawag sa inyo rin. Okay po, maraming salamat. Thank you, Thank you Sir po. Maine Barila ng Pag-asa. Kahapon doon sa naalala ko yung interview rin natin sa Pag-asa. Itong ganito kalakas, kayang magbuhat ng tricycle. wow. Oo, at ilipat mula sa isang direksyon patungo sa kabilang direksyon. Mahirap nito, nabanggit ni Mr. Min Barilla, ay malakas din ang mga dalang mga pag-ulan. I mean, madami. Bukod sa hangin, talagang madami yung nakakapagpabaha sa ating mga Oo. lugar. Inang mahabagi, sana naman pa pwede malusaw na, tuwag nang. Kasi ang dami pa nating inaayos na problema sa Visayas at area ng Mindanao na nabaha, nalindol. Pagkatapos mayroon pang ganito susunod naman, baka ang ano ng ating kaban maubos na ng maubos. Wala papunta sa mga assistants. Di bale, magdasal po tayo lahat muli at samahan po natin naman ang pag-aanda. Samantala, balikan natin ang iba pang mga balita. Yan ang
pinaghahanda na ng DILG at PNP at mga local government units mula sa banta ng potential Super Typhoon 01. Mapila na po ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan na pakilusin ang kanilang mga disaster councils, ihanda ang evacuation sites at i-alert ang mga komunidad na nasa kritikal na lugar. Pinasisiguro din ng DILG ang prepositioning ng emergency response team at relief supplies. Ang direktiba ay pinaabot sa Local Disaster Risk Reduction and Management Councils na inaasang magpapatupad naman ng preemptive evacuation katuwang ang lokal na pulisya. Sa iba pang mga balita, kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue ang tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil yan sa tax evasion. Kabilang sa mga inireklamo sina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez at JT Mendoza dahil sa 1.6 billion peso tax liabilities. Ayon sa BIR, nakinabang umano ang mga dating opisyal sa proyekto at ginamit pa ang perang pinagmulan ng kickback sa casino gambling. Lumabas din sa record ng LTO at Land Registration Authority ang mga luxury vehicle at mamahaling property na hindi maipaliwanag sa kanilang tax return. Sa kabuuan ng 10 kaso na ang naisampa ng ahensya na may halagang 8.86 billion pesos billion pesos tax deficiency sa tulong ng DPWH, AMLAC, LRA, LTO, PAGCOR at ICI. Iniimbestigahan na ng Bureau of Internal Revenue ang mga district engineers sa Cebu na posible namang may pananagutan sa buwis kaugnay ng mga flood control projects sa lalawigan. Kinonfirma ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na kabilang sa saklaw ng kanilang investigasyon ay ang mga ghost projects na nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. mga nabunyag sa pagdinig ng Senado at iba pang ulat ng irregularidad sa pagpapatupad ng mga proyekto. Dagdag pa ni Lumagi, kabilang din sa kanilang tinitingnan ang ilang politiko na maaaring sangkot sa naturang proyekto. Pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman ang 12 individual, kabilang ang mga dating opisyal ng DPWH at mga kontratista. Ito'y kaugnay ng 95 million peso ghost flood control project ng top-notch Catalyst Builders, Beam Team Developer Specialist Incorporated, dyan po sa Barangay Bambang, Bocaue, Bulacan. Ito ay para naman sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation and Falsification Provisions ng Revised Penal Code, Presidential Decree No. 1759 at ang Government Procurement Reform Act. Ikinit naman na Botas Congressman Toby Chanco na dapat patunayan ng kampo ni resign ako Bicol Congressman Elizalde Co ang sinasabing banta sa kanyang buhay. At hindi ito dapat gamiting dahilan upang umiwas sa mga kasong kinakaharap. Pahayag ito ni Chanco matapos sabihin ng abogado ni Co na si Atty. Roy Rantay na rin sa walang umuwi ni dating Congressman Co ngunit pinili mo ng manatili sa ibang bansa dahil sa credible and serious threat sa kanyang buhay. Ayon kay Chanco, kung ang mga ordinaryong mamamayan ay kailangang humarap sa kaso, dapat ganon din ang mga may kapangyarihan o yaman tulad ni Co. Dagdag pa niya, dapat magpakita ng threat assessment ang kampo ng dating congressman o humingi ng tulong sa PNP o NBI kung totoo ang banta sa kanyang seguridad. Samantala, hiniling ng ilang civil society groups sa Office of the Ombudsman na isapubliko ang statements of assets, liabilities, and net worth o saan na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, mga pinuno ng Constitutional Commissions at dating Ombudsman Samuel Martires. Ayon sa mga grupong Akbayan Citizens Action Party, Buhay ang People Power Network at Clergy for Good Governance, ang paglalabas ng SALN na mga opisyal ay bahagi ng minimum standard ng transparency at accountability sa pamahalaan. Isinumite ng mga grupo ang kanilang letter request at tanggapan ni Ombudsman Crispin Rimulya. Giit ni Akbayan Chairperson Rafaela David, mahalagang magkaroon ng access ang publiko sa SALN ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa upang makita kung may mga senyales ng unexplained o undeclared wealth. 32 minuto na magalipas ang alas 5 ng hapon na tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga 16 na sakay ng bumagsak na Philippine Air Force Super U helicopter sa Loreto, Agusan del Sur. Nakilala mga sakay sa Natsambuanga. Tiniyak ng
ng Philippine Air Force na kaya pa rin rumesponde ng kanilang Black Hawk fleet kabila ng pag-emergency landing ng isa nitong chopper kahapon. Nagsagawa ng precautionary landing sa Southern Leyte ang isang unit ng F-70I Black Hawk sa bayan ng St. Bernardo matapos masiraan ng isa sa dalawang engine habang nasa rapid damage assessment. Matatanda ang rapid damage assessment din ang misyon ng Super Huey helicopter na bumagsak sa Agusan del Sur sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Tino. Ayon kay PAB spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, dinala na sa Mactan Air Base sa Lapu-Lapu City ang nagkaberyang Black Hawk unit. Patuloy na tutugon sa humanitarian assistance ang Black Hawk choppers habang nananatiling grounded ang Super Huey habang iniimbestagahan ang naunang insidente. 33 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sabay niyo na mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzan. At Henry Uri. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Center for Regenerative Medicine ng Makati Med. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Dahil sa sapat na kapital at makabagong makinarya, mas produktibo na ang bukirinto. Nakapagpunda na rin ako ng bahay, nakapagpag-graduate pa ako ng doktor at engineer. Gaya ni Ginoong Jodani Gara, 2024 Land Bank Ulira Magsasaka Awardee. Kaya mo rin pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. For more details, visit the Land Bank Lending Center near you or call 02-8405-700. Your future, powered by Land Bank. Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas and a member of BIC and Land Bank. Araw-araw, MX3 para MX Crown. Ordinary, mabagay na gaman ang nakapito. Nalimuhin ang alamura sa sufrimento. MX3, I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ang hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag ginuspos mo ng dahil, alam mo walang bangit kasi yung tunog. Yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Tape. Smart Dishwashing Tape. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bacteria pa. Yan ang Smart Dishwashing Tape. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Tape. A product of ACS Manufacturing Corporation. Si Mami at si Washing Machine. Bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, diba? Kanya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple clean-away formula. Mapapit, malikit, at maluwit na duwit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Hi, ito po si Karen Oyong ng DZRH. MX3, dito po Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Hirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MS3 na niniwalang mabuti ang Pinoy. Mamadaming tayo sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming tayo sa yung detergent ang gamit ko. The Champion Quick Wash Technology. Less time sa labada, more time sa pamilya. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. The Blue! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay may Stay Fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. The Blue! Subukan na ang Charm Fabcon. The Blue! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
Charm Fabric Conditioner with Clean Fresh Technology. May antibacteria na at ka-bloom sa bango ang damit. Nakatanggap ay sa Visayas Region. Idineklara na nga ng Pangulo ang State of National Calamity kasunod ng malawakang pinsalang tinamo ng Visayas. Pero ano nga ba itong State of National Calamity? Himayin natin yan kasama si Attorney Amando Virgin Ligutan, Senior Lecturer sa UP College of Law. Magandang hapon po, Attorney Ligutan, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon. Attorney Ligutan, ano ang kaibahan ng State of National Calamity sa State of Calamity na idinedeklara ng mga LGU? Kapag idineklara ba ang State of National Calamity, ano po ang epekto nito sa mga lokal na pamahalaan? Alright, so yung tanong is ano yung pagkakaiba? Yung distinctive na difference between the two is yung scope kasi ng national calamity, wider yung scope niya. No? For example, when it comes to yung mga state of calamities na dinideklara ng mga LGUs, limited yung scope, limited by city, by province, by region. No? Pero on the other hand, pag yung presidente na, yung nag-declare ng state of national calamity, pwedeng national in scope, o pwedeng by region, or involving more than one province or more than one city. Yun yung distinctive difference between the two, yung scope. Pangalawa, siguro mas palpable yung difference kasi pag it is a declaration of national calamity, may capacity na, may kapangyarihan na pwede na mag-impose ng price ceiling. Price ceiling yung government kung basic commodities. Yung power ng price ceiling, hindi yan available na linya at saka hindi yan available sa mga LGU. So yun, scope, wider yung scope, saka yung price ceiling that is only reserved to a state of national calamity. And attorney, no, of course, sa social media, yung mga hindi masyado naintindihan talaga kung ano yung ibig sabihin na neto. May mga kumbaga sinasabi nila na yes, may disruption talaga sa Visayas region. Kasi itong papasok na bagyo ay may slim chance na mag-recurve pa. Pero yun nga enough na pa daw po ba itong rason para yun nga i-declare itong state of national calamity? Okay, so yung tanong is, ano ba yung presyo? Yung definition kasi, Jack, ng state of calamity rather, is ito yung kondisyon na may mga maraming namatay or may major damage to property or yung tinatawag na may disruption sa normal means of livelihood, no? So, sino yung mag-decide? Sino yung magre-recommend na for the president to declare state of national calamity? It is the National Disaster Risk Reduction Management Council. So, pag nag-recommend, yung tinatawag na NDRRMC to the president, kung pasok sa threshold yung damage, so yun, the president would call. So yung sagot sa tanong mo, yes. Kasi parang it involves more than one region. Hindi naman lang Visayas yung apektado. Some parts of Luzon are also affected. Pero let's focus na lang sa Kabisayaan, diba? Yung Southern Visayas, Eastern saka Western Visayas, talagang nasalanta ng bagyong Tino. So for me, sapat yung damage, sapat yung dami ng namatay, sapat yung disruption sa normal means of livelihood ng mga kababayan natin sa Kabisayaan, saka partner rin ng Luzon saka Mindanao for the president, for the NDRRMC to recommend the announcement or declaration of national calamity and for the president to act on it favorably. Yes. And attorney, sa state of national calamity, sabi niyo nga binibigyan dagdag na kapangyarihan ng Pangulo para sa pagbibigay ng agarang tulong. Pero hanggang saan po ang limitasyon ng kapangyarihang ito? Okay, so pag binasa natin yung batas, Nina at Jack, walang nakasulat doon ano yung limit. Kasi until when? So discretionary on the part of the president, until when yung state
Pero yung sagot siguro, babasahin natin, yung spirit ng batas is nagbalik na pala yung pamumuhay, nagbalik na pala yung sitwasyon on the ground. For me, yun lang yung reason, yun lang yung time na dapat nag-hit ng President yung declaration of state of calamity. Pero as to ano yung may limit ba, 30 days, 60 days, wala sa batas yan, wala sa batas niya. So it's up to the President. Yung criterion lamang is pag nagbalik normal na lahat. And attorney, no, may wala ko yung tanong, no, tama ba? Based ba kayo sa Cebu? Kamusta sir sa inyong... Yes. Kamusta sir? Ako, yung ano, may mga localities here in Cebu City na naka-experience ng ganung klaseng baha for the first time in 3 decades. So ang daming namatay, yung ating LGUs here in Cebu City in particular, napaka-busy in addressing the problem. So, nakakabahala yung level of damage na na-incur ng CP. Kasi nga, for the record, we had Odette like 4 years ago, no? Yung hangin, yung gas, hindi ganun level with Odette. Pero yung hindi na-anticipate ng mga Cebuano, yung level of water na dinala ng bagyo. Yun yung reason na makikita natin sa social media at saka sa TV. Ang daming mga nalunod, ang daming mga na-wash out, mga sasakyan. It's a depressing state, but fortunately, 2 days after the typhoon, we are now back on our feet, so to speak. Nakatayo na yung Ninya sa kasi. Oo. Pero yun nga po, na yung nakita namin nagsipaglutangan ng mga sasakyan na para mga laruan. Sabi nga ng aming correspondent po dyan sa Cebu, no, FMR correspondent na si Clark Pasuyan, first time daw niya nakita in 20 years. More than 20 years na nakatira po siya dyan sa Cebu. Yan po ba yung malapit mismo sa sentro ng Cebu? Saan po bang banda yan? So, may mga yung mga binaha, yung may mga makikita natin mga sasakyan na dumubuka na Ninya. Ito yung mga parts ng city that are along rivers. Yung malapit sa dagat, saka along rivers. Kasi yung talagang naging tumatag. Yung pangalan is yung tinatawag natin na Villa del Rio. Isa yung subdivision here. Yung ibig sabihin ng Rio is river. So makikita pa lang sa pangalan na yung subdivision na yan that is constructed along the river. Pero mataas yung lugar. So hindi talaga in-expect ng mga tao na aabot yung baha. Kasi nga, for example, kung alam mo naman na pag umuulan, pag darating yung bagyo, babahain yung lugar, siguro naman yung instinct is to evacuate. Pero if you have been residing in the locality for the past 3 decades, hindi naman umabot yung baha. So yun yung reason hindi nag-expect yung ating mga kababayan here in Cebu City in particular na aabot sa ganung level yung baha dito. Okay, naku, maraming salamat, Attorney Ligutan, at ingat po kayo dyan. Again, maraming salamat po sa oras binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir. Thank you so much. At Thank you so much, Jack, sa kanina. Magandang hapon. Sige po. Magkahalong pagkadismaya at galit ang nararamdaman ng mga taga-Independent Commission for Infrastructure or ICI dahil sa lawak ng pinsalang tinamo ng Cebu sa pagbaha na kasagsagan ng Bagyong Tino. Nauna rito, bilyong piso mano ang inilaan ng pamalaan para sa higit 300 flood control projects sa lalawigan. Yan ang umakasatang balita ni PRTV News correspondent J.M. Pineda. Kalunos-lunos ang sinapit ng lalawigan ng Cebu matapos bayuhin ng Bagyong Tino. Patong-patong na mga sasakyan na tila balata ang bumungan sa mga residente. Kasama pa dyan ang makapal na putik at mga punong inasig ng baha. Sa kasagsagan ng bagyo, walang sinanto ang kalikasan. Kita sa video na ito, sa Kotkot Diluan na ang puting sasakyan ay nilamon at tinay ng baha. Ang ilang mga sasakyan naman, lubog at bubungan na lang ang itaw. Tanaw rin ng mga kabahayan na halos mga second floor na lang ang kita. Galit at nagibabaw sa mga Cebuano. Cebu Governor Pamela Balicuatro, ipinakita ang pagkadismaya sa isang social media post. Ayon sa kanya, sa kabila ng bilyong pisong pondo umano kontra baha sa kanilang lugar, baha pa rin ang sinapit nila sa pagpasok ng Bagyong Tino. Batay sa sumbong sa Pangulong website,
higit 300 mga flood control project ang nakalagay sa Cebu. Simula noong 2022 hanggang 2025, naglalaro ang mga presyo ito sa lagpas 4 na milyon at may ilan pa nga pumapalo sa higit 100 milyong piso. Kapansin-pansin din na may mga presyo na halos magkakapareho at nagkakaiba lang sa dulo. Ang pinakabago nga ay nitong Mayo lang ngayong 2025 na itinayo sa Consolacion Cebu na may halagang 4,939,190 pesos. Pero ang lugar na yan ay isa sa mga matinding na pinsala ng Bagyong Tino. Sa talanga ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, isa ang patay sa Consolacion Cebu. Umabot naman na sa higit 100 ang patay sa buong lalawigan. Dismayado at na-replay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa nangyari sa Cebu na may malaking halaga ng pondo kontra baha. Yesterday, I got calls from my friend in Cebu, and they're so angry kasi for the first time, ito na mga bahay na baha. Ito po mo? I think it only 10 minutes na baha na yung bahay nila. So, we will attend to that also. Sabi pa ng ICI, bawat anomalya sa flood control project ay kanilang prioridad at tututukan para makulong na rin ang mga dapat mabulok sa kulungan. Ako si J.M. Pinaya ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. 83 po. 184 po. Bilyong pisong flood control project sa Cebu. Thank you. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito'y matapos na personal niyang makita ang lawak ng pinsalang dulot Po, sir. ng mga Hindi lang baha ako sa Cebu tama. na kasagsagan ng Bagyong Tino. Okay lang po yun. Yan Tama. ang sumaarangka ng balita ni FMR News Cebu correspondent Solar. Salamat po. God bless po. Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagbisita niya kahapon sa Talisay City. Isa ang Talisay City sa lapit na naapektuhan ng pagbaha bunsod ng Bagyong Tino matapos na umapaw ang Mananga River. Aniya, palpak ang flood control measures na ginawa hindi lang sa Talisay City kundi pati na rin sa buong Cebu Province. Aniya, kailangan pag-isipan at pag-aralan ulit kung ano ang klaseng flood control na gagawin lalo na ang tubig baha ay mula pa sa mga bukid ng Cebu. Ayan, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po. God bless. Paalam po.